Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po Order in the sila court. allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. Grabe, isang lihim ang ipinahayag ni Senator Robin Padilla na hindi mo akalaing galing kay FPRRD patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang revelasyon mula sa dating Pangulo na magpapabago ng pananaw mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan, kaibigan. Sipay na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Minsan, may isang sekretong hindi basta-basta binubunyag sa publiko. Isang lihim na hindi mo akalain. Isang pahayag na nagmumula mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, bakit ngayon lang ito inilalabas? At ano ang kahulugan nito sa kasalukuyang administrasyon? Kailanman, naging kontrobersyal ang politika sa Pilipinas. Kaliwat kanan ang opinyon, espekulasyon at pananaw ng publiko. Ngunit, sa huling pag-uusap ni na Senator Robin Hood Padilla at FPRRD, isang matinding pahayag ang lumabas, isang bomba na siguradong mapapaisip ka. Hindi korap si Bongbong. Oo, tama ang narinig mo, kaibigan, pero hindi lang ito basta simpleng pangungusap, may mas malalim pa rito dahil may kasunod pang sinabi si Senator Robin Padilla na magpapabago sa pananaw mo. Ika pa niya, sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda nung sinabi niya kay President Bongbong Marcos. Pero ano nga ba ito? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga katagang ito? Bakit tila may pagbabago sa tono ng dating Pangulo? At bakit tila hindi maituturing na oposisyon si Senator Robin Padilla sa kasalukuyang administrasyon? Maraming haka-haka ang lumalabas. May mga nagsasabing ito ay taktika lang ng politika, habang may iba namang naniniwala na ito ay senyalis ng mas malaking pagbabago sa eksena ng gobyerno. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na may isang aspeto ng payag na ito na hindi mo pa naririnig? Hindi po makaklasify. Ayon kay Senator na Robin, oposisyon sa huling kami General Convention doon sa na kanilang huling dinaluhan, pahayag isang ni bagay ay dating naging malinaw. Rodrigo Roa Hindi Duterte. kurap Sinabi niya, si hindi kurap Bongbong. Bongbong. Paulit-ulit itong binigkas. Ngunit bakit kailangang bigyang diin? Dahil sa politika ng bansa, ang pagtanggap at tiwala ng mga dating lider sa kasalukuyang administrasyon ay hindi basta-basta ibinibigay, at dito nagiging mas kapanapanabik ang lahat. Sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda ng sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko makaklasify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung nagkaroon kami ng huling General Convention. Kasi ang ganda ng sinabi niya. Ano po yun, sir? Una, sinabi niya, hindi korap si Bongbong. Si FPRRD mismo ang nagsabing hindi korap si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga Pilipino? Simple lang, sa kabila ng mga hamon, may isang bagay na nagiging malinaw. May tiwala ang dating Pangulo sa kasalukuyang Pangulo. Pero anong ibig sabihin ng kanyang mga pagbibitaw ng mga maanghang na salita laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang niyang mga pahayag? Pero may mas malalim na tanong na kailangan nating sagutin. Ano ang magiging epekto nito sa political landscape ng bansa? Ano ang posibleng kahihinatnan ng relasyon ni FPRRD at PBBM? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng Pilipinas? You may proceed, Senator Judge. But who was speaking? Ako po, You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo.
Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the eh. prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was Alam more niyo of a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Maraming tanong, maraming posibilidad, pero isang bagay ang sigurado. Unti-unting nabubuo ang pagkakaisa ng mga lider ng bansa at ang hinaharap ng Pilipinas ay maaring mas maliwanag kaysa sa inaakala mo. Ang tanong, may pagkakaisa nga ba talaga sa mga lider ngayon? Ngunit sapat ba ito upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan? Isang tanong na ang ating Panginoong Diyos lamang ang makakasagot. Unang 1:5 verse 20, nalalaman natin na ang anak ng Diyos ay naparito at binigyan tayo ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya na totoo, sa Kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Sa gitna ng politika at pamumuno at opinyon ng tao, isa lang ang tunay na batayan ng katotohanan, ang ating Panginoon Jesucristo lamang. Maraming taong naghahanap ng leader na hindi kurap, matapat at makatarungan. Pero ang tunay na leader na dapat nating sundan ay ang ating Panginoon Jesus mismo. Siya ang tunay na hari na hindi kailanman nagkasala, hindi kailanman nadungisan ng kasamaan, at walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang bayan. Ngunit, paano natin masusukat ang isang leader? Hindi sa salita lamang, kundi sa kanilang bunga. Sinabi ng ating Panginoon Jesus, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Mateo 7 verse 16. Katulad ng sinasabing tiwala ni dating Pangulong Duterte kay PBBM, ipinapakita nito na may pagkilala sa katapatan at hindi pagiging kurap, isang katangiang dapat ipakita ng sinumang lingkod ng bayan. Pero bilang mga Kristiyano, hindi sapat ang umasa lamang sa mga lider ng mundo. Dapat nating alalahanin na kahit sino pang nasa gobyerno, ang ating Panginoon Kristo lamang, siya pa rin ang hari ng lahat. Kahit anong mangyari sa politika ng ating bansa, ang tiwala natin ay hindi dapat ilagay sa tao, kundi sa ating Panginoon Jesus, na siyang mismong may hawak ng ating kinabukasan. Therefore, bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, tayo ay tinatawag na maging tapat sa panalangin para sa ating bayan at mga lider, na binabanggit sa unang Timoteo 2 verses 1 and 2. Maging matalino sa ating pagpapasya at huwag magpadala sa panininlang, Santiago 1 verse 5. Higit sa lahat, ipakita ang pagkakaisa at pagmamahal ng ating Panginoon Kristo sa ating bayan, 1:13 verses 34 to 35. Sa bandang huli, kaibigan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagmumula sa gobyerno, kundi sa puso ng bawat tao na tunay na sumusunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang tanong, kaibigan, paano mo may sasabuhay ang katapatan at pagkakaisa na itinuturo ng ating Panginoon Jesus sa ating bansa? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang katotohanan, at ipinagdarasal po namin ang aming bayan at mga lider na naway mamuno sila ng may takot sa iyo. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maging mabuting mamamayan at patuloy na ipahayag ang iyong pag-ibig at katarungan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong patuloy na pag-aalaga sa amin, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos
at tayo magpatuloy.